at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sinilang na si Yesu Cristo, maghari siya sa mundo. Ang santo ninyo sasalay tutubos, ang manunubos. Viva pong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo. Hulinggin ng dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva pong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo ang pagsilang ng manunubos ay lagi naming sambahin at isaloob sa pagtataguyod ng talang maliwanag na sumisikat sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, sino ang makapagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sumasampalatayang si Jesus, anak ng Diyos. Si Jesucristo ang naparito sa sanlibutan, bininyagan sa tubig at nagbubo ng kanyang dugo sa kanyang kamatayan. Hindi lamang bininyagan sa tubig, kundi nagbubo pa ang kanyang dugo. Ang Espiritu ang nagpatotoo tungkol dito, sapagkat ang Espiritu ay katotohanan. Tatlo ang nagpatotoo: ang Espiritu, ang tubig, at ang dugo, at nagkakaisa ang tatlong ito. Tinatanggap natin ang patotoo ng tao, ngunit lalong matibay ang patotoo ng Diyos. At iyon ang patotoo ng Diyos tungkol sa kanyang anak.
Ang sinumang nananalig sa anak ng Diyos ay naniniwala sa patotoong ito. Ngunit, ang ayaw maniwala sa Diyos ay ginagawang sinungaling ang Diyos sapagkat hindi siya naniniwala sa totoo nito tungkol sa kanyang anak. At ito ang patotoo. Ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan. At ito ay makakamtan natin sa pamamagitan ng kanyang anak. Ang pinananahanan ng anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ngunit, wala nito ang hindi pinananahan ng anak ng Diyos. Isinulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong nananalig sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, purihin ang Panginoon. Purihin mo ang iyong Diyos, kayong mga taga-Siyon. Yaong mga pintuan mo ay siyang nag-iingat. Ang lahat ng iyong lingkod, ang siya ay nagbabasbas. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Ginagawang matahimik yaong mga hangganan mo. Bibigyan kang kasiyahan sa kaloob niyang trigo. Kung siya ay nag-uutos, agad itong natutupad. Dumarating sa idaigdig na hindi na nagluluwat. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Kay Jacob niya ibinigay ang balita at pabilin. Ang tuntunit mga aral ibinigay sa Israel. Ang ganitong karapatan ay wala ang ibang bansa pagkat hindi nila batid ang utos na itinakda. Purihin ang Panginoon. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Ipinangaral ni Jesus ang paghahari ng Diyos. Sakit ay kanyang ginamot. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. Iyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong si Jesus ay nasa isang bayan,
isang lalaking ketongin ang lumapit sa kanya. Pagkakita ng ketongin sa kanya, ito'y nagpatirapa at namanhik sa kanya. Ginoo, kung ibig po ninyo, ako inyong mapagagaling. Hinipo siya ni Jesus at ang sabi, ibig ko, gumaling ka. Pagdakay, nawala ang kanyang ketong at pinagbilinan siya ni Jesus. Huwag mong sasabihin ito kanino man. Sa halip ay pumunta ka sa serdote at pasuri. Pagkatapos maghandog ka ng haing iniutos ni Moises bilang patotoo sa mga tao na magaling ka na. Ngunit lalo pang kumalat ang balita tungkol kay Jesus. Kaya dumagsa ang napakaraming tao upang makinig at magpagamot sa Kanya. At si Jesus ay laging nagpupunta sa ilang napuok at nananalangin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsibong na po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po sa Minor Basilica National Shrine of Jesus Nazareno. Ngayon ay Friday at Friday is Quiapo Day. Araw ng ating pagdedebosyon, araw ng ating pagpaparangal at pagpapasalamat sa ating Senyor Jesus Nazareno. Kaya bigyan natin siya ng papuri. Fresh na fresh pa mula sa ating kapistahan kahapon. Mga kapatid, sa ating mabuting balita, narinig natin kung paano pinagaling ni Jesus ang isang ketongin. Maganda na mula dito, itanong natin sa sarili natin, hanggang saan ba yung kaya nating gawin para sa ating kapwa? Anong extent ba yung kaya nating gawin alang-alang sa pagtulong sa ating kapwa? At bakit ba ganun yung sinasabi ko na pagnilayan natin? Mga kapatid, noong panahon ng ating Panginoong Hesukristo, ang ketong ang isa, kung hindi man yung pinaka kinatatakutan sa mga sakit noong panahon ng ating Panginoon. Bukod sa nakakahawa ito, ang isang taong may ketong noong panahon ng ating Panginoon, kailangan malayo pa lang, kailangan sumigaw sila na sila ay madumi. Dahil noong panahon na yon, yung mga may sakit na ketong ay tinuturing na madumi. At kapag ang isang tao ay tinuturing na madumi, hindi siya pwedeng lumapit sa kahit na kanino. At hindi siya pwedeng pumunta sa templo. In other words, siya ay nasa laylayan na ng lipunan. At kapag ang isang tao ay may ketong, para bang mag-isa na lang siya. Para bang wala na siyang kapwa. At yung mga tao na walang sakit, hindi pwedeng lumapit sa kanya. Siyempre, bukod sa pwede silang mahawa, sila din ay may tuturing na madumi kapag nahawakan nila yung isang tao na mayroong sakit na ketong. Ibig sabihin, hindi lang pisikal na sakit yung nararamdaman ng isang taong may ketong noong mga panahon na yun. Maging siguro sakit ng damdamin, siguro yung mga sakit na kanilang nararamdaman na tumatakbo din sa kanilang isipan. Pero sa isang haplos, sa isang paghawak ng ating Panginoon, naibsan lahat nung sakit na yun. Pero ano ba yung naging kapalit sa ating Panginoong Hesukristo ng pagpapagaling ng isang ketongin? Katulad nga nung sinabi ko kanina, pag hinawakan ng isang taong walang sakit, yung isang may ketong, may tuturing na siyang madumi. May tuturing na din siya na madumi at hindi na siya pwedeng lumapit sa iba. At syempre, hindi siya pwedeng pumunta
sa mga mataong lugar. At malamang, yun yung naranasan ng ating Panginoon. Although hanggang sa paglubog lang naman ng araw. Pero pinapakita sa atin ng ating Panginoong Hesukristo kung papaano ang maging tunay na kapwa. Lalo na sa mga nangangailangan. Kaya nga ibabalik ko pa rin sa inyo yung tanong ko kanina. Hanggang saan ba yung kaya nating gawin alang-alang sa ating kapwa? Ano bang extent yung kaya nating gawin alang-alang sa pagtulong sa ating kapwa? At pinakita sa atin ng ating Panginoong Hesus kung ano at kung papaano ang maging kapwa. Kung ano at kung papaano magbigay ng tulong sa ating kapwa. Na kahit na mahirap, kahit na minsan ibig sabihin pa nun, ikaw mismo madadamay dahil sa iyong pagtulong, tumulong ka pa rin. Kahit na minsan ang ibig sabihin pa nun, ikaw mismo pwedeng may mangyayari sa iyo, tumulong ka pa rin. Kahit nang ibig sabihin pa nun, ikaw mismo pwedeng madamay, tumulong ka pa rin. Dahil ganon ang pagiging tunay na kapwa. Kahapon sa ating Nazareno 2025, napakaraming nais makalapit at mahawakan ang ating Panginoon. Napakaraming nais makalapit kahit sobrang hirap, kahit sobrang init, kahit sobrang hirap talaga makalapit doon sa andas. Pero ngayon, pinapakita sa atin ng ating pagbasa, hindi lang naman tayo yung nais makalapit sa ating Panginoong Hesukristo. Dahil unang-una, siya lagi ang nagnanais lumapit sa atin. Bago pa natin naisin na mahawakan ang ating Poong Jesus Nazareno, siya lagi ang unang nagnanais na mahawakan tayo. Pero in the same way, tayo ang dapat maging paraan para mahawakan niya ang ating kapwa. Tayo ang dapat na maging paraan para mahaplos ng ating Poong Jesus Nazareno ang ating kapwa. Amen. Mga minamahal kong kapatid, katulad ng kitongin sa Ebanghelyo na humingi ng tulong upang siya ay gumaling, lumapit rin tayo ngayon ng buong pagtitiwala sa ating Amang nasa langit upang tugunin niya ang ating mga panalangin. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, Ama, gawin mo kaming buo. Ama, gawin mo kaming buo. Ang simbahan naway hindi tumalikod sa kanyang tungkuling kumalinga sa mga itinakwil ng lipunan. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming buo. Ang mga siyentipiko at mga mananaliksik ng medisina naway makatuklas ng lunas para sa mga di pangkaraniwang karamdaman. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming buo. Ang aming pamayanan naway dumamay ng may pagmamahal at pagkalinga sa mga iniiwasan at pinandidirihang kasapi ng ating sambayanan. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming buo. Ang mga pamilya, kamag-anak at kaibigan naway tumugon sa pangangailangan ng mga may sakit. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming buo. Ang mga namatay kay Kristo naway tanggapin ng may pag-ibig at habag sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo.
Ama, Ama, gawin mo kaming buo. Ama naming makapangyarihan, tulungan mo kaming tularan ang iyong halimbawa sa pamamagitan ng pagdamay sa mga taong hindi namin pinapansin. Dagdagan mo ang aming pananampalataya at tanggapin ang aming mga panalangin sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Ako ay isang batang pastol na patungo sa Belen. May dala na maialay kay Jesus na sapsapan. Tayo na, sa Belen, tayo na sa Belen. At doon may sarap pag-awitan sa tabi ng sapsapan. Tayo na, sa Belen, tayo na sa Belen. At doon kay sarap mag-awitan sa tabi ng sapsapan. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming inihahaing mga alay, upang ang pag-ibig mong aming ipinagdiriwang ay siya namin ngayong mapagsalusaluhan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa katauhan ng iyong isinugong Mesiyas, nahayag sa amin ang katuparan ng iyong balak. Ngayon nga ay iyong ipinakikita sa tanan ang liwanag na tumatanglaw sa sangkatauhan, sa pagpapahayag ng anak mong ginigiliw, na siya ay hindi naiiba sa amin, minarapat mong sa pagkatao namin magningning ang kariktan ng kadakilaan niyang di magmamaliw. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Osana, Osana sa kaitaasan. Osana, Osana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito
sa ngalan ng Panginoon. O sana, o sana, sa kaitaasan. O sana, o sana, sa kaitaasan. Magsilhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niya si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaitulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang
ay gagaling na ako. Para po sa lahat na tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi po ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo at isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay ministers. Sumunod po tayo at maraming salamat po. Ilang Pasko na ba nagdaan? Kay rami na ng iyong natanggap. Ngunit nais ko ipaalala sa inyo na ang Pasko kaarawan ni Kristo. Panginoon, maligayang bati sa'yo handog ko ang aking puso. Sa pagmamahal ay dalisayin mo upang maging katulad ng sayo. Palamuti mga Christmas tree, mga tahanay nagdiwang muli. Ngunit mayroon ba isang sabsaban kung saan mayroong si Kristo dahilan ng Pasko? Panginoon, maligayang bati sa'yo, handog ko ang aking puso sa pagmahal ay dalisayin mo upang maging katulad ng sayo. Panginoon, maligayang bati sa'yo, handog ko ang aking puso sa pagmamahal ay dalisayin mo upang maging katulad ng sayo.
Panginoon, maligayang bati sa'yo. Handog ko ang aking puso sa pagmamahal ay dalisayin mo upang maging katulad ng siyo. Panginoon, maligayang bati sa'yo. Handog ko ang aking puso sa pagmamahal ay dalisayin mo upang maging katulad ng siyo. Mga paalala po sa mga nagsisimba, pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan lamang po ang lahat na manatili lamang muna po sa inyong mga lugar. At tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo at maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsilud po ang lahat at atin pong dadasalin ang panalangin sa mahal na poong Jesus Nazareno. Mahal na poong Jesus Nazareno, banal ang iyong pangalan, dinadakila at pinasasalamatan ka namin, nagpakababa ka at sumunod sa kalooban ng Ama. Pinasan mo ang krus at nag-alay ng buhay para sa aming kaligtasan. Tanggapin mo po ang aming dasal at sakripisyo. Itulad mo po na kaming sumasamo ng buong katapatan at pagmamahal, magbahagi ng mabuting balita, magsisi at itakwil ang kasalanan at masama, at maghatid ng awa at kapayapaan sa aming kapwa. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat-lahat sa amin. Ipinapanalangin namin ang mga nangangailangan ng iyong tulong. Ipinapaubaya namin sa iyo ang aming mga kahilingan. Banggitin po ang kahilingan. Itong aming pagdidibosyon at panata ay lalo nawang magpalapit sa amin sa iyo at sa aming kapwa, upang nagmamahal at nagkakaisa kaming magtaguyod ng iyong kaharian dito sa lupa hanggang sa langit, na aming tunay na tahanan, kung saan naghahari ka sa kaluwalhatian, magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipinagkaloob mong aming pinagsaluhan ay mapakinabangan nawa namin araw-araw upang sa pagtanggap namin sa iyong ibinigay, kami pagandapating maging hain sa iyo kailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan
lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at pagtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo na makapangyarihan at mahabaging Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.